Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hayaan niyo po na sa oras nito, patuloy na pagsasaluhan po natin ang salita ng Diyos na pinamagatang The Works of the Bible in Our Lives. Simulan po natin ang ating pag-aaral mula po sa John chapter 1, 1 to 2 and verse 14. Pinatunayan na ang salita na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay tunay na, sabi nga sa John chapter 1 verse 1 to 2, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. At pinatunayan sa verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak ng Diyos. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo saglit na manalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tapat nubit gabay ng Santo mong Espiritu, patuloy hinihiling namin ang pangunguna ng Santong Espiritu. Ikaw po nawa ang patuloy na magsilbing guro sa aming kalagitnaan. Minsan pa, hayaan mo magsalita ka sa amin at maunawaan namin ang mga salita na nais mong aming malaman ngayon. Pagpalain mo kami sa mga salita mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ng Diyos. Pag-aralan natin kung ano ang magagawa ng salita ng Diyos na siyang Biblia sa ating mga buhay. So, pinatunayan ng John chapter 1 verse 1 to 2 and 14 na ang salita ay naging tao. Kaya napakahalaga at pinatunayan ng Diyos na buhay ang Biblia. At makita natin na ang Biblia ay hindi lamang siya basta salita, kundi gumagawa siya sa ating buhay. Ibig sabihin, the word gumagawa or work in the gospel according to John, works usually refers to the miracles of Jesus. Ibig sabihin, ito yung kakaiba eh. Is not the power, but by the Holy Spirit. Mapatunayan na ito ay may ginagawa. Hindi papayag ang salita na hindi siya gagawa sa ating buhay na sumasampalataya kay Jesucristo na siyang salita. So ayon kay John, the word works is usually refers to the miracles of Jesus. Napatunayan niyo ba na tunay na ang salita na ating tinanggap, pinananaligan at pinanghawakan ay may miracles na naganap sa ating buhay? One of the main purpose of the Bible is to reveal God's solution for our sin, continue through His work. Miracles in our life. Yan po yung number 1 na miracles or ginawa ng salita na siyang Diyos mismo, that Jesus Christ Himself sa ating mga buhay. At pinatunayan sa John chapter 5 verse 36, ang sabi, ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. See? Si Juan nagpatutuo na talaga ang salita niya ay may miraculous work. So, pinatunayan ni Jesus na sabi niya, higit sa patutuo ni Juan, ang mga gawang, ibig sabihin ang mga miracles, ipinagagawa sa akin ng Ama. Jesus Christ Himself, pinatunayan niya, nakagawa siya as a human being, nakagawa siya ng miracles na pinapagawa sa kanya ng Ama. At ang sabi niya, at siya ko namang ginaganap, so ginagawa lang niya kung ano ang nais ng Diyos Ama. Yan ang patutuo na ako'y sinugo niya. Para mapatunayan na itong salita ay naging tao at pagtutuon niya ito
sa mga miracles niyang ginagawa na tunay na siya ay sinugo ng Diyos Ama. So, pinatunayan niya that He is God. At siya yung salita na siyang miracles sa buhay ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Yan yung Kanyang patutuo. So, ginagawa niya ang mga miraculous na dapat na mangyayari sa ating mga buhay ayon sa Kanyang salita upang mapatunayan na siya'y sinugo ng Ama. See? Kaya, hindi tayo, talo sa pinanghahawakan nating Biblia. Dahil Jesus Christ Himself ay nagpatotoo na itong salita, this Bible, ay hindi maaaring wala siyang gagawin sa buhay mo at sa buhay ko. Ikaw na naniniwala sa Kanyang patutuo. Sabi nga sa Marcos chapter 1 verse 34, pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. See? Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam niya kung sino siya. So, hindi niya hinayaan na may magsasabing, siya nga, si Kristo. No need na. Dahil sa Kanyang gawa, pinatutuhanan niya na siya nga ang salita na naging tao na sinugo ng Ama, na tagagawa ng miraculous work sa buhay ng taong sumasampalataya at tumanggap sa Kanyang patutuo. So, the Word is a miracle. Sa pamagitan ng Kanyang salita, may nagaganap, may nagagawa ang Diyos. At sabi niya sa John chapter 10 verse 38, ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. So kung ikaw ay nakaranas ng miracles ng Diyos dahil tinanggap mo si Jesus, dahil naniwala ka sa Kanyang salita, paniwalaan mo ang Kanyang gawa sa iyo. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sabi niya, sa gayon, matitiyak ninyo na sa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. So, dito nating makikita na sa pamagitan ng Kanyang salita, may miracles. Kaya, sabi nga ay matitiyak talaga natin na nasa Kanya ang Ama. At siya ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa Kanya. So, makita natin na sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang mga nagawa niya ang lahat ng bagay. Walang imposible, walang hindi siya gagawin. Walang gagawin ang salita. Pinatunayan niya sa John chapter 1, verse 3 to 4. Sa pamamagitan niya, nilikha. Ibig sabihin, pag sabing nilikha, may miracles. Sabi niya, sa pamamagitan niya, sino niya? Jesus. Nilikha ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay, walang hindi nilikha niya na bagay sa mundong ito. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. See, pinatunayan. Sa John chapter 1 verse 3, walang nilikha na lahat ng bagay na hindi sa pamamagitan niya. Even yung kalit-liit ang bahagi ng pangangailangan mo, kahit 25 lang yan, kapatid. Kung hindi ka bibigyan ng Diyos, kung hindi magbigay sa iyo ang Diyos ng himala, hindi ka makakasumpong ng 25 centavos. Kahit kalit-liit ang bahagi lang yan, ha? Ba't yan sisiw lang yan sa Panginoon? Naranasan ko na talagang wala akong pamasahe. Sabi ko, Lord, ako iyong lingkod, ang ganda-ganda ko. At ang ganda ng aking damit. No?
Kasi nag-aaral pa ako noon sa Almansa, nung ako'y intern pa. Talagang wala akong pamasahe. Mula sa ano, sa bahay, naglakad ako papunta sa labasan. Pagdating ko doon sa highway, ay siyempre sasakay ako mula sa Muntinlupa, sa doon sa poblasyon hanggang Alabang. So, kasi yung mga panahon na yun ay nasa persecution ako. Ay yun yung mga panahon na hindi pa totally ang aking mga kapatid ay hindi pa matanggap na ako'y born again. Dahil yung mga panahon na yun ay ang ganda ng posisyon ko sa trabaho, supervisor ako. Pero yun yung katatapos ko lang pinagaling ng Diyos sa sakit sa kulam at sa kumatos. So, nung pinagaling ako ng Panginoon, nag-covenant kami ni Lord, nangako ako sa Kanya, na kapag pagalingin niya ako, ay maglilingkod ako sa Kanya. So, yun yung hindi matanggap ng aking mga kapatid. Na ang ganda ng trabaho ko, pagkatapos nang ako'y gumaling, ayoko na magtrabaho. Ay, yung mga panahon na yun, gusto kong mag-aral ng salita ng Diyos sa Panginoon. Hanggat sa aking pagsama-sama sa pastor, nagpa-disciples ako. Hanggat dumating ang panahon na qualified ako as an intern. So, nagpatuloy lang ako, pero hindi ko nais na magpastor. Pero, iba yung kilos at galaw ng Santong Espiritu sa akin Iba yung pangungusap ng Diyos sa akin Unawang-unawa ko yung mga Biblia na first time kong basahin, pero grabe, nangungusap siya. At nagtataka ako, bakit tulo ang luha ko? Halos sisigaw ako. In love ako sa Diyos. Kahit wala akong pamasahe, gusto kong mag-aral ng salita ng Diyos. Gusto kong makilala si Jesus. Gusto kong magpapuno. Uhaw na uhaw ako. Gutom na gutom ako. Kaya naglalakad ako. Doon ko napatunayan talaga. Sabi ko, kung hindi mo ako bibigyan ng pamasahe, kahit mula sa country homes hanggang sa Alabang, hanggang sa Almansa, maglalakad ako, Lord. Pero sabi ko, ang ganda-ganda ko, Lord. May dala pa akong laki-laki ng Biblia ko. Tapos sabi ko, sila Lord, may mga sinusuklian pa. Samantala ako, wala akong ibibigay sa driver. Pero naisip ko, sabi ko, di bali na. Kung mapahiya man ako o ayaw maniwala ng driver. Gusto ko ako yung pinakahuling bababa doon sa terminal sa Alabang. Para makiusap ako sa driver na pasensya, wala akong bayad. Hindi ako makabayad sa'yo. Sabi ko, di bali na patayin ko na lang yung sarili ko. Di bali na kung pagalitan niya ako, pahiya niya ako. Basta sasabihin ko sa kanya, wala akong pamasahe. Pero habang nakaisip akong ganun, tinatawag pala ako ng katabi ng driver, parang assistant niya. Sabi niya, Miss. Hindi pala yung nasa dulo, yung babae. Pero yung assistance ng driver, na patingin-tingin siya sa akin. Sabi niya siguro, sabi ko, patingin-tingin ito siguro dahil sinasabi niya hindi pa ako nakabayad. Pero sabi ko sa kanya, Lord, ikaw ang nagsabi, hindi mo binibigo ang iyong mga lingkod. Hindi mo pinagkukulang. So, sabi ko, hindi mo hahayaan mapahiyaan yung pangalan sa buhay ko. Sabi ko, ang ganda kong anak mo, tapos makikita nila. Ano lang sabihin nila, may dala pa akong Bible, tapos wala akong pamasahe. Samantala sila naka-short lang at hindi mo naman to mga lingkod, pero ang lalaki ng pera nila, may pambayad sila. Samantala ako. Alam mo, habang nakikipag-ugnayan ako sa Panginoon, di ko na malayan, tinatawag pala ako ng katabi ko. At sabi niya, Miss, sabi niya, pera naupuan mo. Nakakita ako ng 20 pesos. Mga panahong iyon, parang 7 pesos pa lang yata yung pamasahe. Sabi ko, may 20 pesos. Tapos, kaya pala palingon-lingon sa akin, ang katabi ng driver, yung friend niya, Binatilyo. Sabi niya, kanina ko pa yan nakikita Hindi ko lang maabot, miss Sabi ko, so, ibig sabihin hindi sa'yo to. Sabi niya,
nakita ko lang nga yan, naupuan mo. Sabi ko, so, ibig sabihin, hindi pala sa'yo to. So, akin na lang to. Bigay to sa akin ng Diyos. O, bayan. Ayun, hanggang 7 pesos and then kasya. Hanggang almansa, 7 pesos, ganun. Eh, nang nandoon naman sa, mga intern, may mga libre namang ulam. Ang problema ko, yung pag-uwi. Matindi. Naranasan ko talaga na mula almansa, lumakad ako hanggang town center. Talagang naka-heels pa ako. Kaya lang sabi ko na, umiyak na ako, Lord, hindi ko na kaya, sakit na ng paa ko. Sasakay na ako dito, town center to Alabang Terminal. Nagpara ako, matanda. Sabi ko, Lord, ayon sa iyong salita, hindi mo ako ipapahiya na iyong lingkod. Pagpalain mo ako. So, sabi ko, Lord, please, sana maawa sa akin yung matandang ito. Alam mo, nung bahala ka na kumilos kung ano yung gusto mo. Makauwi lang ako sa bahay. Talagang, pagdating na doon sa terminal sa Alabang, talagang ako yung huli na talagang bumaba. Lumapit talaga ako sa likod ng driver. Sabi ko, tatay, sabi ko, paumanhin, sabi ko, wala po akong pamasahe. Sabi niya, ganun ba, Ining? Sabi ko, upo. Sabi niya, saan ka umuwi? Sabi ko, Muntinlupa pa po. Sabi niya, okay lang, kung wala ka pamasahe. Sabi ko, ay, salamat po, God bless you po. Eh, di tuwang-tuwa ako. Yung tuwang-tuwa ako, ay umalis na ako. Nung nasa dulo na ako ng jeep niya, may pip, ginaganyanan niya ako. Tapos, sabi ko, hala, baka sisingilin pa ako ulit, tinatawag ako. Sabi niya, halika. Sabi ko, bakit po, tay? Sabi niya, di ba sabi mo wala kang pamasahe, uwi ka pa ng Muntinlupa? Sabi ko, upo. Sabi niya, binigyan ulit ako ng 20 pesos. Sabi ko, ay, oo nga pala tay, no, wala nga akong pamasahe pa Muntinlupa. Sabi niya, pamasahe mo. Siya pa yung nakaalala. Sa akin naman, sa sobra kong kagalakan, excited ako sa ginawa ng Diyos na pinanghawakan kong kanyang salita. Ay, salamat. Sabi ko, ay, oo nga. Magpapamasahe pa pala ako papuntang Muntinlupa. So, doon ko nakita na talagang kapag nandoon na ang longing mo, ang pagpapahalaga mo sa salita ng Panginoon. Sabi nga, kahit magtitiis, magtiyaga ka, hindi ka hahayaan ng Panginoon na mapahiya ang kanyang pangalan at ang kanyang pangako at ang kanyang salita sa buhay mo. Iti-testing ka lang At sa pag-testing na yan, kung panghawakan mo yung kanyang patutuo, makikita mo nga ang gawa, ang miracles ng salita ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng salita ng Diyos, nagawa ang lahat ng bagay. So ano pa kaya yung mga maliit na bagay na yung pangangailangan? Yung pamasahe? Pero matindi na yun Yun yung pagtuturo sa akin ng Panginoon na matuto akong makiusap. Nasanay kasi ako na ako yung may trabaho. So akong nagbibigay, akong tumutulong. Parang nahihiya ako manghiram, nahihiya akong humingi, nahihiya ako sabihin wala akong pera. So yun yung pride ko before. At kapag bumili ako dati noon ng mga gamit ko, damit, sabi nga ay, dahil siyempre may trabaho isang suot ko lang yan, yung damit. Another yan. Everyday, iba-iba ang damit ko. Yan yung kahinaan ko before. Pero ngayon natuto ako kung ano lang. Kung anong bigay sa akin ng Panginoon. I am so happy. Kaya makikita natin sa John chapter 1, 3-4 na sa pamagitan niya nalikha miracles ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha na hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So makita natin na kung paano liwanagan ng Diyos ang ating puso, ang ating kiisipan upang makita natin kung gaano kahalaga ang salita niya at tunay na makita natin na hindi lang makita, maranasan talaga natin mismo ang kapangyarihan or yung miraculous work ng kanyang salita sa ating buhay. So sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. So naganap ang himala na liwanag sa pamagitan ng salita. How much more yung mga bagay sa ating pang mga buhay?
So, always remember na ang mga magagawang himala ng salita ng Diyos, ano yung number one na napakahalagang may gagawin ang Diyos sa buhay mo? Because of God's Word, the main work of the Bible in our lives is to reveal God's solution for our sinful condition. Yan ay hindi talaga kayang gawin ng tao na even ourselves, hindi natin ito yung mabigyan ng solusyon. Yung kapatawaran ng ating kasalanan. But dito nating makita, this is the work of the Word. This is the work of the Lord Jesus Christ. This is the work of the Bible in our lives. Panghawakan natin sa sinabi niya sa Roma chapter 6, 22 to 23. Sabi sa verse 22, ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan. Pinalaya na tayo. At mga alipin na ng Diyos, itong ginawa sa atin ng Panginoon. Imposible na makalaya tayo sa kasalanan. Pero ngayon makita natin na tunay na malaya tayo sa kasalanan. Bakit? Mapayapa na tayo eh. At hindi na natin ginagawa yung kasalanan iyon. At sabi nga, hindi na tayo alipin noon ng kasalanan. Ngayon, madama mo na mismo sa iyong sarili na alipin ka na yan ng Diyos. Ang natamo ninyo ay kabanalan at ang kauwi ay buhay na walang hanggan. Naranasan mo na yung kabanalan. Dati, ramdam mo yung pagnanasang laman. Pero dito mo na makita through the Lord Jesus Christ. Hindi mo na yun ninanasa Ang nasa na lang ng puso mo talaga ay hindi na yung para sa'yo, kundi yung nasa mo, yung kung paano mo bigyan kaligayahan, kaluguran, ang Diyos sa iyong buhay. So, hindi mo yan dati noon magagawa. Kahit anong pangako mo sa iyong sarili or sikap mo, pabalik-balik lang ang tao. But doon mo makita pag pinanghawakan mo ang katotohanan ng kanyang salita, makikita mo yung gawa ng kanyang salita. There has a miracle. Pabanalin ka. At lubos na kaya ka masaya at mapayapa dahil alam mo, sure ka na ang kauwian mo'y buhay na walang hanggan. Kaya mong ibigay ang buhay na walang hanggan sa iyo? Hindi. Hindi mo nga ma-stop yung kamatayan buhay na walang hanggan pa kaya. But this is the work of the Word sa buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, kaya mo ialis ang kaluluwa mo sa kamatayang espiritual? Hindi. Ang Diyos lang, the Word of God lang makagagawa nito sa iyo. Ngunit sabi nga, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito yung gawa ng salita ng Diyos. Nanalig ka na kaya itong gawin sa atin ng ating Panginoon. Na instead na mamatay tayo espiritual at patungo tayo sa buhay na walang hanggang kaparusahan sa impyerno, ngayon na-sure mo na sa iyong sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Biblia na nagsasabi sa atin na tanging si Jesucristo lamang ang makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Matatanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan at ang lubos na buhay na walang hanggan. This is a miraculous work of the Word of God or the Bible sa ating mga buhay. Hindi yung parang anga-anga tayo or suntok sa buwan kung talaga bang ligtas tayo o hindi. Isa lang na namamangha ako na kung ating titingnan sila walang Bible. Wala silang Bible ang relihiyong ito. Pero makita natin na ganun sila ka fanatic, ganun sila ka grabe sa kanilang relihiyon. Samantala sa atin, may pinanghahawakan tayong Biblia. Always remember that one of the religion sa buong mundo, sila ay mga pangatlong napaka-largest religion ay ang Hinduism. Makita natin na ang population nila is 880 million. Pero makita natin na sabi nga ay consistent sila sa kanilang relihiyon.
kung ating titingnan, may pagka-unique, pero ganun sila katindi, manghawakan at manatili sa kanilang relihiyon na kung tutuusin, wala silang katulad nating na may Bible. Wala silang founder. Wala silang, leader. Wala silang, yung tinatawag na decree, mga batas or law na sinusunod. Pero faithful sila sa kanilang relihiyon. Samantala, yung Biblia, there has Jesus. There has Bible. Hindi pa ba tayo maniniwala? Samantala sila nga, no? Wala silang founder, wala silang Biblia. Hindi fix yung kanilang batas na sinusunod. Kung tutuusin, itong Hinduism na ito is a unique among the religion of the world. For it has a system of castes. A religion without the founder, without a central authority, and without a fixed creed. Wala silang batas. Some adherent worship a personified power of nature, while others idols and local area. It has no uniform moral standard. Bahala lang niya. Sabi nga, pag gusto, kung sino ang gusto nila niya sambahin, kaya, ayun, lahat ng creation, sinamba nila, kaya ang bunga is polytheism. Sila'y mula sa ang kanilaban, no? So, pero nananatili sila sa sa kanilang relihiyon. While in early period of Hinduism ay 3,500 BC to 250 AD. Pre-Vedic period was polytheistic. There was worship of strays, mga animals, goddesses, and Shiva. The way of salvation was not clearly articulated. Na kung tutuusin hindi nila sure na sa kanilang relihiyon ay nagsasabi na sila'y ligtas. Naniniwala lang sila during the Brahmic period na ang kanilang priests become more important than the gods. Basta may maglilid lang sa kanilang pare to introduce sacrifices. Para sa kanila, simple lang. Salvation was obtained merely through sacrifices performance by the Brahman priest ang tawag nila. So, doon nating makikita na sacrificial lang talaga ang katiyakan ng kanilang kaligtasan. Kawawa talaga sila, no? Para sa kanila, upang mapatawad sila sa kanilang kasalanan, among the sacrifices, the cheap and elaborated sacrifices was the Asba Midha. Na anong ibig sabihin? Yung horse sacrifice, tiyak na sila dyan. The sacrifice required a whole year for its completion. Okay na sila. Na sure na sila ay ligtas dahil nag-sacrifice sila ng horse. It involved the slaying. Kaya 609 animals in a certain prescribed succession. Yun lagi. Ganun sa isang taon, 609 animals ang kanilang pinapatay at inihahandog sa kung sinong gusto nilang Diyos sandugan. Kaya makita natin na talagang lahat ng creation ginawa na nilang Diyos. No? Because of God's word, the scripture work that we see God's plan of salvation for humanity. Ipalad natin niya dahil pinatunayan ng Diyos na ang kanyang salita, ang scripture, ay kayang gawin at pinapakilala sa atin na God's plan of salvation for humanity. Kaya sure ang ating kaligtasan na mga sumasampalataya sa Kanya na nasa buong mundo sa pamagitan ng Kanyang salita. Samantala, itong Hinduism, at is na sila, na akala nila sure na sila'y ligtas. Kaya kay palad natin na may salita ng Diyos, may Biblia, na talagang naranasan natin yung miraculous work ng ating Panginoon. Napatawad tayo sa ating kasalanan, iniligtas tayo. At John 3:16
to 17, ito nga ang pangako ng Diyos na lubos nating pinanghahawakan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka sa kanyang bugtong na anak na siyang salita. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamagitan niya. See? Doon natin makikita na ang Bible lang ang makagawa ng miraculous work sa iyong buhay na matiyak ang ating kaligtasan. To God be all the glory. Ama, maraming salamat sa iyong pangako na ang Biblia ang tunay na susi ng aming kaligtasan. Thank you, Lord, na ikaw ang Panginoon na patuloy na magpakilala sa lahat ng tao na hindi ka pa nakilala. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Mahal ko po kayo kay Kristo Jesus.